Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento ng isang babaeng matagumpay sa kanyang negosyo at buhay pamilya. Pero sa likod ng lahat ng iyon ay may mabigat na sikreto ng pagtataksil, inggit at galit na unti-unting naipon hanggang sa mauwi ito sa isang nakakakilabot na krimen. Isang araw, bigla na lang siyang nawala hanggang sa kalaunan natagpuan ang kanyang bangkay sa isang lugar na hindi mo aakalaing pagtatapunan ng ganoong klaseng karumal-dumal na krimen. Ano nga ba ang totoong nangyari sa kanya? At bago natin ito talakayin, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay sana'y huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Noong taong 2007 ng ika-25 ng Hunyo, bandang alas 7 ng gabi, may isang babaeng nakatira sa Stanley ang naglalakad kasama ang kanyang aso. Nang makarating siya sa Wang Makok Road, biglang kakaiba ang ikinilos ng kanyang aso. Ayaw na nitong magpatuloy sa paglalakad at sa halip ay tumakbo ito papunta sa isang malapit na sewer, tuloy-tuloy ang kanyang pagtahol at parang may gustong ipaalam sa kanyang amo na may hindi pangkaraniwan doon. Dahil naman sa kuryosidad, lumapit ang babae para silipin ito. Pagtingin niya sa loob, may nakita siyang maleta sa ilalim ng sewer at ito ay napapalibutan ng napakaraming langaw. May mga uod na gumagapang palabas sa zipper ng maleta at may lumalabas na napakabigat na amoy mula rito. Sa nakita niyang iyon, kinilabutan siya at agad na tumawag sa pulis. Matapos matanggap ang report, mabilis namang dumating ang mga pulis sa lugar. Nakita nila ang maleta na nakatayo sa ilalim ng sewer. Agad nila itong hinila paakyat at nang buksan nila ang maleta, tumambad sa kanila ang isang nakakakilabot na eksena. Sa loob nito ay ang katawan ng isang babae na matindi na ang pagkabulok. Nakasupot pa rin siya ng damit, nakapulupot ang katawan at may takip ang ulo gamit ang isang bag. Makikita ang kulot na blonde niyang buhok na hanggang balikat. May nakapulupot ding berdeng kable sa kanyang leeg. Ang kanyang katawan ay labis ng naaagnas at namamaga habang tuloy-tuloy ang paglabas ng mga langaw mula sa kanyang mga damit. Hinanap ng mga pulis ang paligid pero wala silang nakitang anumang ebidensya na makakatulong sana para makilala ang biktima. At dahil hindi na makilala ang kanyang mukha, kinailangan nilang gumamit ng DNA at dental records para sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi nagtagal ay sa wakas natukoy nila ang biktima sa pamamagitan ng tala ng mga nawawalang tao. Ang biktima ay si Ye Su Fen, siya ay 56 na taong gulang at isang beauty expert. Siya ang namamahala sa isang beauty salon sa UAFI Shopping Center sa Aberdeen Avenue. 5 araw bago ito, ika-20 ng Hunyo 2007, nag-report sa pulis ang kanyang dating asawa na nawawala ang kanyang ex-wife na si Ye Su Fen. Sa investigasyon, nalaman ng mga pulis na ang pangalan ng dating asawa ay si Chu Ruxing at siya ay isang bus driver. Mayroon silang isang anak na kasalukuyang nakatira sa kanyang ama. Ayon kay Chu Ruxing, kahit hiwalay na sila ni Ye Su Fen, may nararamdaman pa rin sila para sa isa't isa. Inaayos daw nila ang kanilang relasyon at may balak pa nga daw silang magpakasal muli. Ikinuwento din ni Chu Ruxing na nakipag-ayos daw sa kanya ang kanyang ex-wife at sinabi pa niyang tutulungan daw niya siyang magbenta ng ticket sa bus noong ika-20 ng Hunyo pero hanggang matapos ang kanyang shift, hindi na daw siya nito nakita. Palagi siyang maaga at hindi daw niya kailanman pinaghintay ng walang abiso ito. At dahil nag-aalala siya, sinubukan daw niyang tawagan pero naka-off ang kanyang phone. Siya at ang kanyang anak ay pumunta daw sa kanyang beauty salon para hanapin ito pero sa kasamaang palad, hindi rin daw alam ng kanyang staff kung nasaan ito.
Hindi naman nagtagal ay inimbestigahan ng mga pulis ang beauty salon ni Ye Su Fen at natuklasan nila ang mga bakas ng dugo sa carpet at isang pares ng sapatos. Matapos naman ang DNA testing, nakumpirma na ang dugo ay pagmamay-ari nito. Pagkatapos nito, sinuri nila ang CCTV footage ng UAFI Shopping Center at dito makikita na noong ika-19 ng Hunyo, pumasok si Ye Su Fen sa building ng mag-isa at hindi na siya nakitang lumabas pa. Bandang 2:00 ng hapon ng araw na iyon, may isa namang kahina-hinalang babae na pumasok sa building at nagtungo sa kanyang beauty salon. Ilang sandali lang, bandang 2:30 ng hapon, dumating naman ang 2 kahina-hinalang lalaki na may hinihilang maleta pupunta sa loob ng salon. Pagkalipas ng mga 30 minuto, lumabas ang 3 tao mula sa beauty salon, dala ang maleta. Paglabas nila ng building, pumara ang babae ng taxi sa kalsada. Binuhat naman ng 2 lalaki ang maleta papunta sa trunk ng taxi. Mukhang mabigat ang laman nito at sa pamamagitan ng plate number, mabilis na nahanap ng pulis ang taxi driver na nagsakay sa 3 tao noong araw na iyon. Ayon naman sa taxi driver, noong ika-19 ng Hunyo, may 3 pasahero nga siyang isinakay na may dalang maleta. Bumaba daw ang mga ito sa Wang Makok Road sa Stanley. Malapit ito sa lugar kung saan natagpuan ang maleta na may laman ng katawan ng biktima. Dahil dito, pinaghinalaan ng pulis na ang 3 taong ito ay nagplano para patayin si Ye Su Fen at isiniksik ang kanyang katawan sa maleta at yun ay itinapon nila sa sewer. Pero bakit nila ginawa ito kay Ye Su Fen? Ibinigay ng pulis ang mga larawan ng 3 sospek mula sa CCTV sa Immigration Department. Pagkatapos nito, inaresto ng pulis ang isang lalaki at isang babae sa Lohu Port. Sila ang 2 taong nakita sa CCTV noong araw ding yun. Samantala, hindi pa rin malaman kung nasaan ang isa pang lalaki. Ang naarestong lalaki ay si Huang Xiangrong. Siya ay 32 taong gulang at siya ay mula Guangzhou na nagnenegosyo ng mga mobile phone. Ang babae naman ay isang malapit na kaibigan ni Ye Su Fen na si Yuan Miao Fen. Siya ay 52 taong gulang na nagtratrabaho bilang assistant sa isang traditional Chinese medicine clinic. Pinaghiwalay silang inimbestigahan ng mga pulis. Lumabas na ang lahat ng ito ay konektado sa isang komplikadong relasyon na sangkot ang maraming tao. Sa interogasyon, mabilis namang umamin ang 2 at binanggit nila ang isa pang kasabwat na si Bao Jiangchang at siya daw ang utak ng krimen na kasalukuyang nagtatago. Si Bao Jiangchang, 60 taong gulang, ay dumating sa Hong Kong mula mainland China noong unang bahagi ng dekada 70. Nakilala niya ang isang babaeng may apelyidong Zhu na nagpapatakbo daw ng isang tutoring school. Matapos ang ilang panahong pagdidate, nagpakasal sila at nagkaroon ng isang anak na babae. Para kumita, nag-aral si Bao Jiangchang ng traditional Chinese medicine at nakakuha ng lisensya para mag-practice. Pagkatapos, nag-invest ang kanyang asawa para makapagbukas siya ng kanyang sariling klinik. Paminsan-minsan, tumutulong din siya sa tutoring school ng kanyang asawa at dahil sa pinagsamang pagsisikap nila, naging maayos ang takbo ng kanilang klinik at ng eskwelahan. Pero hindi nagtagal, nasira ang kanilang pagsasama dahil sa pagpasok ng isang ikatlong tao. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Ye Su Fen, ang biktima sa kasong ito. Si Ye Su Fen ay ipinanganak sa isang pamilyang mangingisda sa Hong Kong at siya ang panganay sa mga magkakapatid. Para makatulong sa kanyang mga magulang, maaga siyang tumigil sa pag-aaral at nagtrabaho sa iba't ibang paraan tulad ng pagbebenta ng damit sa kalsada at insurance. Kalaunan, hindi siya nakontento sa kanyang buhay kaya nagsimula siyang mag-aral ng beauty courses. Naging makeup artist siya habang nagbebenta rin ng insurance. Nakakuha pa siya ng award bilang outstanding salesperson sa kanyang kumpanya.
Habang tumatagal, lalong gumagaling si Ye Su-fen sa larangan ng beauty at dumami rin ang kanyang mga loyal na customers. At para mapalawak ang kanyang negosyo, nagbukas siya ng beauty spa sa Yue Fai Shopping Center sa Hong Kong at nagbenta rin ng ilang fashion items. Sa isang pagkakataon, nakilala niya at na-inlove siya sa isang bus driver na si Chu Rixing at nagpakasal sila at nagkaroon ng isang anak na lalaki. Namuhay silang tatlo ng masaya at maayos. Mahal na mahal ni Ye Su-fen ang edukasyon ng kanyang anak. Kaya naman, nang mag-12 taong gulang ito, ipinasok niya ito sa isang cognitive development class na pinapatakbo ng asawa ni Bao Jiangqiang. Madalas pumunta si Bao doon para tumulong sa kanyang asawa. At dito, nagkakilala sila ni Ye Su-fen at hindi inaasahan, agad nilang napansin na marami silang pagkakapareho. Madalas silang magkita at magbahagi ng kanilang karanasan sa negosyo at pareho nilang naramdaman na may nakatagpo silang taong tunay daw na nakakaintindi sa kanila. Unti-unting naging espesyal ang kanilang relasyon at kahit alam nilang mali ito sa kanilang mga pamilya, pinili nilang huwag itago ito. At nang malaman naman ng bus driver na si Chu Rixing ang relasyon ng kanyang asawa, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Sa gitna ng galit, umalis ng bahay si Ye Su-fen at hindi naman nagtagal, tuluyan na silang naghiwalay ng kanyang asawa. Samantala, nang malaman naman ng asawa ni Bao ang relasyon nito kay Ye Su-fen, pinilit niya ang kanyang asawa na hiwalayan ang kanyang kabit pero hindi pa rin pumayag si Bao. Sa halip, ginamit pa nito ang kanilang mga anak bilang dahilan at iginiit pa rin niya ang diborsyo. Sa huli, pumayag din ang kanyang asawa. Pagkatapos noon, agad na nagsama sa iisang bubong sina Ye Su-fen at Bao Jiangqiang matapos ang kanilang mga diborsyo. Pagkatapos naman ng hiwalayan, nakatanggap si Bao ng malaking halaga ng ari-arian tulad ng bahay, sasakyan at pera sa bangko. Pero hindi nagtagal, naubos niya ang lahat at ang natira na lang ay ang kanyang traditional Chinese medicine clinic. At para tulungan ang kanyang partner na makabangon muli, madalas pumunta si Ye Su-fen sa clinic para tulungan siya. Ipinapakilala pa niya ang kanyang mga customer mula sa beauty salon sa serbisyo ng clinic ng kanyang bagong partner. Dahil sa husay ni Ye Su-fen sa pakikipag-usap, marami siyang nadalang oportunidad sa negosyo ni Bao. Unti-unti, bumalik ang sigla ng clinic ni Bao. Kalaunan, pinalawak pa nila ang kanilang negosyo at nagkaroon sila ng tutoring classes, fashion store at weight loss center. Mukhang maayos ang lahat at tuloy-tuloy ang kanilang pag-unlad. Noong 2001, nalaman ni Ye Su-fen na ang kanyang matalik na kaibigan na si Yuan Miao-fen ay naghahanap ng trabaho. At para matulungan ito, ipinakilala niya si Yuan Miao-fen sa clinic ng kanyang partner bilang assistant nito. Si Yuan Miao-fen ay may asawa at 3 anak. Sila ay nakatira sa Wafu area at matagal na silang magkaibigan ni Ye Su-fen. Tinuturing nila ang isa't isa na parang magkapatid at sa pag-aalok ng trabahong ito, akala ni Ye Su-fen ay makakatulong siya sa kaibigan habang nababawasan din ang trabaho ng kanyang partner. Parang 2 problema ang nasolusyonan sa isang hakbang, pero hindi niya inaasahan na ang kabutihang iyon ang magiging simula ng malaking problema. Nang magsimulang magtrabaho si Yuan Miao-fen sa clinic kasama si Bao, araw-araw silang nagkikita. Unti-unti, naging mas malapit ang kanilang samahan. At gaya ng sabi ng iba, madalas tama ang kutob ng isang babae. Unti-unti, napansin ni Ye Su-fen na may kakaiba. Ramdam niyang nagiging malamig sa kanya ang kanyang partner kaya nagsimula siyang maghinala na may namamagitan dito at sa kanyang matalik na kaibigan. Nang tanungin naman niya si Bao, mariin itong tumanggi. Iginiit nito na trabaho lang ang relasyon nila ni Yuan Miao-fen pero sa totoo lang, wala na talagang nararamdaman si Bao para sa kanya. Hindi lang siya agad nakipaghiwalay dahil alam niyang may talento si Ye Su-fen at kaya siyang dalhan ng maraming kliyente.
Ayaw niyang mawala ang isang kapartner na kapaki-pakinabang sa negosyo. Paglipas pa ng mga panahon, nadiskubre pa ni Ye Su-fen ang kakaibang relasyon ng dalawa at napatunayan ang kanyang hinala. Isang araw noong 2003, bigla siyang pumunta sa klinik at doon niya nahuli si Bao at Yuan Miao-fen sa isang sitwasyong hindi na nila maitatanggi. Sa puntong iyon, wala nang maipagkakaila na si Bao at si Ye Su-fen ay nagtataksil sa kanya. At dahil sa pagtataksil na ito, labis na nasaktan at nagalit si Ye Su-fen. Pero kahit ganoon, binigyan pa rin niya ng isang pagkakataon ng kanyang partner. Hiningi niya na agad nitong layuan si Yuan Miao-fen. Pero sa halip na pumayag, diretsahan itong tumanggi, agad na nagmungkahi ng hiwalayan at mabilis na umalis sa kanilang tahanan. Pagkatapos ng kanilang diborsyo, opisyal nang naging magpartner sina Bao at Yuan Miao-fen. Ang sitwasyong ito ay parang naulit lang sa dati nilang asawa. Lubos na nasaktan si Ye Su-fen sa nangyari. Dahil sa lungkot at marahil sa pag-aalala sa pagkakamali niya sa kanyang dating asawa, siya mismo ang lumapit kay Chu Ruxing para ayusin muli ang kanilang relasyon at itama ang nakaraan. Sa kanyang libreng oras, madalas siyang pumunta sa bus ng kanyang dating asawa para tumulong sa pagbebenta ng tickets. At kahit hiwalay na sina Bao at Ye Su-fen, marami pa rin silang pinagsamang negosyo kaya hindi agad naputol ang kanilang koneksyon. Matapos naman ang nangyaring pagtataksil, nagbago na si Ye Su-fen. Tumigil na siya sa pagdadala ng kliyente sa klinik ni Bao at hindi na rin niya pinamamahalaan ang tutoring classes at fashion store nito. At dahil wala na ang tulong na nakukuha ni Bao kay Ye Su-fen, unti-unting bumagsak ang kanyang mga negosyo. Isa-isa itong nagsara at pagsapit ng 2007, ang klinik na lang niya ang natitirang negosyo nito. Samantala, ang beauty salon ni Ye Su-fen ay patuloy pa ring lumalago. Ito ang lalong nagdulot ng galit at inggit kay Bao. Nainggit siya sa tagumpay ng kanyang dating partner at sinisisi niya ito kung bakit bumagsak ang kanyang mga negosyo. Unti-unti, nagsimulang mabuo sa isip niya ang isang plano ng paghihiganti. Dahil dito, nagsimulang magplano sina Bao at Yuan Miao-fen ng paghihiganti laban kay Ye Su-fen. Noong 17 ng Hunyo 2007, ayon sa utos ni Bao, pumunta si Yuan Miao-fen sa Shenzhen at hinanap ang dalawang tao na sina Huang Xiangrong at Yue Wenji. Si Huang Xiangrong ay taga Guangzhou na nag-aaral ng psychology sa universidad at dati ring nagtatrabaho bilang psychologist sa isang ospital. Kalaunan, lumipat siya sa real estate at nagbukas ng kanyang sariling kumpanya at negosyo ng electronic components. Noong taong 2005, nawalan siya ng trabaho at kumikita na lang sa pagbebenta ng mga cellphone online. Siya ay business partner ni Yue Wenji. Si Huang Xiangrong ay ipinakilala kay Bao ni Yue Wenji. Tuwing pumupunta si Huang Xiangrong sa Hong Kong, si Bao ang nag-aasikaso ng tutuluyan niya. Parehong nabigo sa negosyo sina Huang Xiangrong at Yue Wenji. Sa kabutihang loob, pinautang sila ni Bao ng 10,000 Hong Kong dollars na humigit kumulang 1,280 US dollars. Dahil sa utang na loob at hindi pa nababayarang pera, pinili nilang sundin ang lahat ng utos ni Bao. Matapos namang makipagkita ni Yuan Miao-fen sa dalawa sa Shenzhen, sinabi niya na kailangan sila ni Bao para sa isang gawain. Tumawag si Bao at sinabi na ang kanyang dating asawa na si Ye Su-fen ay may ibang karelasyon at may malaking utang daw sa kanya. Gusto daw niyang pumunta ang dalawa sa Hong Kong para turuan ito ng leksyon. Kapag daw natapos ang gawain, mabubura ang lahat ng kanilang utang. At kapag maayos nilang nagawa, may bonus pa daw silang matatanggap. Pagkatapos ng pag-uusap na yun, binigyan ni Yuan Miao-fen sina Huang Xiangrong at Yue Wenji ng isang maleta. Sa loob nito ay may isang sulat at isang pakete ng puting pulbos. Sa sulat,
nakasaad na kailangan nilang humanap ng paraan para patayin si Ye Su-fen at inutusan silang makipagkita kay Yuan Miao-fen pagdating nila sa Hong Kong para tulungan silang isagawa ang plano. Kahit alam ni na Huang Xiangrong at Yue Wenji na ang ipinapagawa sa kanila ay pagpatay, pumayag pa rin sila para mabayaran ang kanilang utang. Noong 18 ng Hunyo 2007, dinala nila Huang Xiangrong at Yue Wenji ang maleta papuntang Hong Kong. Ayon sa plano ni Yuan Miao-fen, nag-check-in sila sa isang hotel sa Tonglo. Sa loob ng kwarto, pinag-usapan nilang tatlo ang susunod nilang hakbang. Sinabi ni Yuan Miao-fen sa dalawa na ang lugar kung saan nila gagawin ang plano ay ang Weifei Shopping Center sa Hong Kong kung saan matatagpuan ang beauty salon ni Ye Su-fen. Noong 19 ng Hunyo 2007, sinimulan nila ang kanilang madilim na plano. Araw iyon ng Dragon Boat Festival at sarado ang beauty salon ni Ye Su-fen. Pero kahit ganon, ginamit ni Yuan Miao-fen ang dahilan na mag-uusap daw sila tungkol sa negosyo para makipagkita sa dati nitong kaibigan. Habang nag-uusap sila, sinamantala ni Yuan Miao-fen ang pagkakataon na ilagay ang puting pulbos sa baso ng tubig ni Ye Su-fen. Hindi nagtagal, nakaramdam ng pagod si Ye Su-fen at unti-unti itong nahilo sa kanyang upuan. Sinamantala ito ni Yuan Miao-fen para kunin ang pera at alahas ni Ye Su-fen. Pagkatapos, tinawagan niya si Huang Xiangrong at Yue Wenji na naghihintay malapit sa lugar para simulan na nila ang kanilang gagawin. Sa CCTV footage, makikita na maingat na tinakpan ng dalawang lalaki ang kanilang pagkakakilanlan. Si Huang Xiangrong ay may suot na baseball cap habang si Yue Wenji naman ay may mask na halos natatakpan ang kanyang mukha. May dala silang maleta papasok sa beauty salon. Pagkatapos, inilabas nila ang isang kable na inihanda na nila at ginamit ito para sakalin si Ye Su-fen hanggang sa tumigil na ito sa kanyang paghinga. Sunod ay inilagay nila ang katawan sa loob ng maleta pero napansin nila na may dugo na lumalabas mula sa bibig ni Ye Su-fen kaya gumamit sila ng karagdagang bag para takpan ang ulo nito upang maiwasan ang pagtulo ng dugo sa sahig. Sa huli, hinila ni na Huang Xiangrong at Yue Wenji ang maleta palabas ng building na iyon. Si Yuan Miao-fen ang pumara ng taxi at sumakay silang tatlo kasama ang maleta na iniligay nila sa trunk. Dumiretso ang taxi sa Wang Makok Road at doon huminto. Bumaba ang tatlo at itinulak ang maleta papunta sa isang malapit na sewer. Sabay na itinapon ni na Huang Xiangrong at Yue Wenji ang maleta sa loob ng sewer. Matapos ang lahat, sumakay ulit silang tatlo ng isa pang taxi papunta sa isang shopping mall para bumili ng bagong damit at doon na rin sila nagpalit sa restroom. Itinapon nila ang mga damit na suot nila noong ginawa nila ang krimen. Pagkatapos, dinala ni Yuan Miao-fen ang dalawang lalaki sa isang shop para ipapalit nila ang Hong Kong dollars nila sa Chinese yuan. Bumalik ang tatlo sa hotel bandang alas 10:30 ng gabi ng araw na iyon at pagkatapos kumain, agad na sumakay ng tren sina Huang Xiangrong at Yue Wenji pabalik sa Shenzhen. Dahil sa nagawa nilang iyon, nabura ang kanilang utang kaya nakaramdam sila ng matinding ginhawa. Ang akala nila ay perpekto ang lahat at wala silang naiwan na ebidensya. Pero iba ang naging takbo ng realidad. Kinabukasan matapos ang insidente, 20 ng Hunyo 2007, napansin ni Chu Rixing na nawawala ang kanyang dating asawa at hindi ito makontak. Naalala niya na sinabi ni Ye Su-fen na pupunta daw siya sa beauty salon nito noong 19 para makipagkita kay Yuan Miao-fen tungkol sa negosyo kaya tinawagan niya si Yuan Miao-fen para magtanong. Pero sinabi nito na nagkita daw sila ng 1:00 ng hapon at pagkatapos ng kanilang usapan ay umalis daw si Ye Su-fen at hindi na daw niya alam kung saan ito nagpunta.
Nakaramdam ng kakaiba si Chu Rixing kaya nagdesisyon siyang tumawag ng pulis. Madaling araw ng ika-21 ng Hunyo 2007, dahil sa takot na mabunyag ang ginawa nila, nagmadaling tumakas si Yuan Miaofen mula Hong Kong papuntang Guangzhou, China. Matapos ang report ni Chu Rixing, agad na kinontak ng pulis si Yuan Miaofen. Ang sagot naman nito ay hindi daw talaga niya alam kung nasaan ang kanyang kaibigan. Noong ika-23 ng Hunyo, muli siyang kinontak ng mga pulis. Sinabi na naman niya na nagtatrabaho daw siya sa Guangzhou at wala daw siyang alam. 6 na araw matapos ang insidente, may isang taong naglalakad ang nakakita sa katawan ni Ye Shufen sa sewer at yun ay ang tinalakay natin sa unang bahagi ng ating kwento. Pagkalipas ng 2 buwan, matagumpay na naaresto ng pulis sina Yuan Miaofen at Huang Xiangrong sa Luhu Port. Habang sila naman ay nakakulong, sinubukan ng mga pulis na hanapin ang isa pang kasabwat na si Yue Wenji pero hindi na ito natagpuan. 1 taon matapos ang insidente, ika-8 noon ng Setyembre 2008, nagsimula ang paglilitis sa Hong Kong High Court. Kinasuhan sina Yuan Miaofen at Huang Xiangrong ng sabuatan sa pagpatay at paghadlang sa maayos na paglibing ng isang katawan. Sa paglilitis, nagpresenta ang prosekusyon ng maraming ebidensya kabilang ang maleta kung saan natagpuan ang katawan. Pero biglang binago ng 2 akusado ang kanilang mga naunang pahayag. Itinanggi nila ang pagpatay at inamin lang na tumulong silang itapon ang katawan ayon daw sa utos ni Bao. Ayon pa kay Yuan Miaofen, noong oras ng insidente, nakaupo lang daw siya sa hagdan at hindi daw niya alam ang nangyayari sa loob ng beauty salon at hindi rin daw niya alam na may katawan sa loob ng maleta. Dagdag pa niya ay si Bao lang daw at siya ang magkapartner sa negosyo. Halos kalahating taon na din daw silang hindi nagkikita bago ang insidente at noong araw lang ng pangyayari, tinawagan daw siya ni Bao para tulungan siyang ayusin ang meeting nila ni Ye Shufen sa kanyang beauty salon. Hindi na daw niya alam ang nangyari pagkatapos. Noong pumunta daw siya sa salon, nagkataon daw na nakita daw niya doon si Bao at doon lang daw niya nalaman na siya ang may kagagawan ng madiskubre na ang katawan. Dahil natakot daw siyang madamay, tumakas daw siya ng Hong Kong ng gabing iyon. Ang isa pang akusado na si Huang Xiangrong ay sinubukan ding baguhin ang kanyang pahayag. Ayon sa kanya, noong araw ng insidente, pumunta daw sila ni Yue Wenji sa beauty salon ayon sa utos ni Bao para maglipat ng ilang gamit. Pero pagdating daw nila doon, nakita daw nila si Bao na sinasaka si Ye Shufen hanggang sa mawalan na ito ng buhay at dahil malaki daw ang utang nila sa kanya, nangako si Bao na buburahin iyon kung tutulungan daw siyang itapon ang katawan kaya napilitan daw silang sundin ito. Bukod pa rito, sinabi rin ng 2 akusado na napilitan lang silang umamin dahil sa pagbabanta ng pulis. Inakusahan pa ni Yuan Miaofen ang pulis ng pananakit at sinabi pang pinisil daw nila ang kanyang dibdib habang iniimbestigahan siya kaya nahirapan siyang huminga. Nang pilitin daw siyang dalhin sa istasyon, sinaktan din daw siya sa ulo at dibdib ng isa pang pulis kaya wala daw siyang magawa kundi umamin na lang dahil natakot daw siyang masaktan pa. Pero kahit binago nila ang kanilang mga pahayag, ipinapakita ng CCTV sa shopping center kung saan matatagpuan ang beauty salon ni Ye Shufen na hindi kailanman nakita si Bao Jiangqiang na pumasok o lumabas. Ibig sabihin, walang ebidensya na naroon siya noong oras ng krimen. Simula Enero 2007, hindi na bumalik si Bao sa Hong Kong matapos itong umalis sa Luhu Port. Dahil dito, naniwala ang hukom na may alibaw si Bao at ang mga binagong pahayag ni na Yuan Miaofen at Huang Xiangrong ay itinuturing na hindi mapagkakatiwalaan. Pagkalipas ng 1 buwan, matapos ang 6 na oras na pagdedeliberate, nagkaisa naman ang hurado sa kanilang desisyon. Napatunayang guilty sina Yuan Miaofen at Huang Xiangrong sa sabuatan sa pagpatay at paghadlang sa maayos na paglibing ng katawan.
Ipinahayag ng korte na napatunayan ang lahat ng kaso laban sa kanila at hinatulan silang dalawa ng habang buhay na pagkakakulong. Sa paglilitis naman, naroon ang anak at nakababatang kapatid ni Ye Xiufeng para marinig ang desisyon. Ayon sa kanyang kapatid, napakakatarungan ng batas. Taos-puso daw siyang nagpapasalamat sa mga pulis na naghirap para maiharap sa hustisya ang may mga sala. Sinabi din ng anak ni Ye Xiufeng na ang kanyang nanay daw ay namatay ng walang katarungan. At kahit na nagawa daw ni Ye Xiufeng na saktan sila ng kanyang tatay noon, hindi daw niya kailanman ito sinisisi. Ayon pa sa bata, hindi daw siya sigurado kung si Bao daw ang utak ng lahat, pero umaasa daw siyang mahuhuli rin ito ng pulisya sa China at magbabayad din ito sa kanyang mga ginawang krimen. Noong ika-29 ng Hulyo taong 2010, ginanap naman ang pagdinig ng apela ni Yuan Miaofeng sa High Court. Matapos naman ang 7 oras ng deliberasyon, nagkaisa ang hurado na panatilihin ang habang buhay na sentensya para sa kanya. Pero kahit ganoon, tumanggi pa rin si Yuan Miaofeng na tanggapin ang desisyon. Sa huli, noong ika-10 ng Hulyo 2013, tuluyan ng tinanggihan ng Hong Kong High Court ang kanyang apela at pinagtibay ang kanilang orihinal na hatol. Hanggang ngayon ay patuloy pa ring hinahanap ang dalawang natitirang sospek sa kaso na sina Bao Jiangqiang at Yue Wenji. Ayon sa ulat, noong Agosto 2010, inihayag ng Hong Kong Chinese Medicine Council na may isang bagong rehistradong practitioner na may pangalang Bao Jiangqiang. Pero kalaunan, napatunayan na hindi siya ang taong hinahanap ng pulis. Sa kasong ito, natanggap na nina Yuan Miaofeng at Huang Xiangrong ang kaparusahan para sa kanilang ginawa habang sina Bao Jiangqiang at Yue Wenji ay tila naglaho na parang bula. Ilang beses nang nakipagtulungan ang pulisya ng Hong Kong sa pulisya ng China pero wala pa ring naging resulta. May mga nagsasabing buhay pa rin sila sa kung saan, habang ang iba naman ay naniniwalang maaaring may ginawa na silang matinding hakbang dahil sa takot sa kaparusahan. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang krimen, kundi isang masakit na aral tungkol sa pagtataksil, kasakiman at sa epekto ng pagiging makasarili. Kasabay nito, ipinapakita rin nito na maaaring mabagal ang hustisya pero darating at darating pa rin ito. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito, ay kung maaari paki-comment mo naman sa ibaba ang iyong saloobin tungkol sa kwentong tinalakay natin ngayon at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood nang sa ganun ay alam namin kung saan umabot ang videong ito. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay at palaging mag-iingat.